malalaman ko mamaya pag ako na yung humiga. Saan tayo sa setup ng cot tent natin? Oh. Medyo pababa kasi dito eh. So, ginawa ko, nagkukay ako dito para pag lumapag yung paan ng tent, try nating i-level. Kasi ang ganda oh, katabi mo yung ano, yung river. Pagbukas mo ng ano mo, bintana mo, river or yung tubig agad, 'di ba? For today's video, i-review natin itong bago nating kasama sa camping, itong cot tent. At isa siya sa mga medyo nauuso ngayon na camping tent dahil sa una, lightweight. No? Ito na yung pinaka-tent and then ito yung pinaka-bed. So, pag bumili ka kasi ng cot tent, hindi siya parang isang set na kagad. Isa-isa mong bibilin. No? May inner, may outer tent, tapos merong cot bed. At itong tent natin galing siya sa Montana Outdoor. Shoutout po sa inyo. Ang gaganda ng mga equipment sila, quality naman. Twice ko nang sinet up sa bahay to. No? At least na-practice natin. Nakita ko naman yung materials nila. Very lightweight and yet durable. So medyo binatak-batak ko na to sa bahay. Okay naman siya, wala namang napunit. Tara, samahan nyo akong i-set up to. Ito yung first real world natin na experience with a cot tent. Nasanay kasi tayo dun sa medyo mas malaki, yung mga 3 to 4 person na tent. This time, subukan naman natin yung 1 person tent. So, pang isang tao talaga siya nung sinukat ko. Saktong-sakto lang talaga siya sa akin. Ito namang cot bed is Montana naman. So, hindi sila same ng brand. No? Nung binigay sa akin, nung pinadala sa atin to, magkaiba sila ng brand. Desert Fox, Montana. Pero, magka-size naman sila. So, fit naman sila. Pakita ko sa inyo. So, umpisa natin i-set up tong bed. So, nakita ko dito, meron siyang 3 paa. Yan. So, once na-set up na yung 3 paa, yun siya. Alam mo na yung magic dito, parang ginagamit nila sa mga emergency. Pag may binubuhat kang tao. Ito yun, no? Pwede mong pambuhat ng tao. Ayan, so pag nakabit na natin yung other side, ito na yung pinaka-pambatak niya. Ayan. Attach mo lang siya dito. And then, itong lever na to, pupush mo lang all the way hanggang mag-click. O, di ba? Nag-click na. Naligo na sila, oh. Hey! Alright, kabit na natin tong pinaka-tent niya. So, dito, meron kang, syempre, yung poles, pegs, and ropes. Ito yung pinaka-inner tent and outer tent. Nagsama ko na sa rolyo. So, alisin muna natin yung outer tent. Para siyang seatbelt. Pasok mo lang sa mga corners ng ganyan. Corners. Pasok natin tong poles. Dito ako medyo na-challenge guys kasi hindi siya katulad ng isa kong tent na declip lang, yung puro ganito lang. So meron siyang pinapasok sa loob. Honestly, medyo mas hassle kasi yung ganun. Mas gusto ko yung kiniklip-clip lang kasi mas madali talaga yun. Eto, kita nyo, isusuot mo muna siya. Na-deadbat pala yung camera ko kanina, so naputol siya. Pero, this is it. Ito na ang itsura ng cot tent natin. So, medyo nalito lang ako nung unang kong kabit. Pero ito, third time ko na itong i-setup, kaya mabilis na lang siya. Ayan, at kung napapansin nyo,
tabingi yung ground natin, di ba? That's fine kasi mamaya huhukayin ko lang tong part na to para bumaba yung feet niya at mag-level yung ating tent. Unlike sa isang malaking tent, siguro ang advantage ito is hindi mo kailangan hukayin yung buong ground para mag-flatten. So, ayan o guys. Ayan yung sasabi ko sa inyo. Di ba? Kung hindi level yung kakampingan nyo, okay lang. Kasi pwede mong i-modify. At hindi mo kailangan maghukay ng buong ground. Ito lang yung mga level lang nung paa. Ayos. Pantay na tayo. Alright. Yung kanyang logo is ito yung kanyang ventilation. Tataas mo yan. Pasok mo yan dyan to lock it. Meron siyang pasobra. Mapapansin nyo, meron siyang pasobra dito. Para pag umulan, magdi-drip lang pababa yung tubig at hindi pupunta dun sa pinaka-bed. Tayo natin yung mini canopy niya. Ay. Unang upo. Cozy. Ayos. Saan mo nakita po? Andito. Hindi pa nakapahiwalay yung sukat. Ayan, yan ang itsura niya. Higa tayo. Alright guys, ayan ang itsura nito ngayon. Inside. So wala pala siyang ano dito. Opening. Kaya pag kinabit mo na yung pinaka tarp niya, wala kang ventilation dito. Doon sa part na yun, meron namang vent. And then dito din meron ding vent. Hindi ko lang naitali yun. So yan, ito itsura niya sa lapad. So as long as umahangin dito, pwede na. At yung haba is sakto lang. I'm 5'8". Sagad naman, sakto naman. Ayan, so ito na ang ating view dito sa Kahua, Kalia. Ayan naman, oh. Ano masarap na view, guys. Paggising mo sa umaga, bubuksan mo tong tent mo. Siya nang bubungad sa'yo. Nice, di ba? Nakatulog tayo, guys. Hanapin mo hindi sunog. Meron dyan yung huli kong luto, hindi sunog. Kay daddy sunog. Kain tayo.
final setup. So kung papansin nyo, nag-uukay ako dyan para maging level lahat ng mga mesa natin at upuan. Hinukay ko yan gamit ang kahoy dito. So level na yan. At ito ang itsura niya from the outside. Parang di pantay. Tawag mo dyan blue corner. Ako konti lang. Kayo ang tripod. Karne. Yan man. Tabatong baboy mo kaya Magtakam sila. Lumalambot naman kahit yun, maganda. Sarap. let's see. Legit. Ito yung Sandukan ko tubig. kayo ng kanin. Legit. Ang gusto ko gulay. Ito sa'yo. Umilaw mo. Diyan, sa tabi nga. Hindi Ulam. naman Nasasagay na ako. lunch, dinner. Yung ano yan ha, hindi, actually hindi siya anamangin. Polo, tinanggal ng Meralco ang karakter. At sa gitna ng Nauso no? hawak mo ang pain challenge. So, kakain mo lang. Wala nag-iwan ng mga pagkain. Sa mga bata. Good morning. Good morning. Aga na misa. Ay, nakabukas yung pinto.
Ito lang sila, oh.